Ako ang nakasalo ng wedding bouquet sa kasal ng friend ko. Sabay bilang sabi ng BF ko, imposible. Bago magsimula, gusto ko munang sabihin na hindi ito gawa-gawa lang. Totoo itong nangyari sa buhay ko. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng emosyon na iniwan ito sa akin. Kung ikaw ay nasa isang relasyon at may pangarap kang magpakasal balang araw, sana may mapulot kang aral sa kwentong ito. Matagal na kaming magkasintahan ng boyfriend ko. Hindi naman kami perpekto, pero masasabi kong masaya kami. 5 taon na kaming magkasama. 5 taon ng pagtitiis, pag-a-adjust, pag-unawa, at pagmamahal. 5 taon ng pagharap sa problema, tampuhan, selusan, at mga pagsubok. At sa 5 taon na yun, hindi ko kailanman naramdaman na laro lang ako sa buhay niya. Kaya siguro natural lang na dumating ako sa punto na mangarap. Mangarap na balang araw, kami na. Na balang araw may singsing sa daliri ko. Na balang araw tatawagin niya akong asawa. Hindi naman ako demanding. Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko siya minamadali. Pero aminado ako. May mga pagkakataon na umaasa ako. Lalo na tuwing may napapanood kaming kasal, proposal videos, o kaya kapag may friend kaming engaged. At dumating ang araw na yun. Isang hapon ng Sabado, inimbitahan kami sa kasal ng isa naming close friend. Masaya ako, hindi lang dahil ikakasal siya, kundi dahil kilala ko ang kwento ng pagmamahalan nila. Matagal din silang naghintay, maraming pinagdaanan. Kaya ramdam ko ang saya at fulfillment ng araw na yun. Naka-best dress ako, simple lang pero elegante. Hawak ko ang kamay ng boyfriend ko habang naglalakad papasok ng simbahan. Sa loob-loob ko, ang sarap lang sa pakiramdam na kasama ko siya sa ganitong okasyon. Parang napapaisip ka rin, paano kaya kung kami na rin balang araw? Pagdating sa reception, mas lalong naging masayang atmosphere. May games, may tawa, may iyakan, at syempre, dumating ang part na inaabangan ng lahat ng single girls, ang bouquet toss. Tinawag lahat ng single ladies. Tinukso ako ng mga kaibigan namin. Uy, ikaw single ka pa naman technically. Aba, sumali ka, malay mo. Hindi ko alam kung bakit pero sumali ako. Siguro dahil sa loob-loob ko, parang gusto kong subukan ang kapalaran. Parang gusto kong maniwala sa kasabihan na kung sinong makakasalo ng bouquet, siya na ang susunod. Naghagikikan kami habang naghihintay. Nakatalikod na ang bride. Biglang inihagis ang bouquet. At sa lahat ng babae roon, ako ang nakasalo. Nagtilian ang lahat. Palakpakan, sigawan. Ay, oy kayo nang next. Kailan ang kasal? Tumingin ako sa boyfriend ko. Nakangiti ako. Hindi ko mapigilang kiligin. Sa totoo lang, umaasa ako. Umaasa ako na kahit pabiro lang sasabihin niya ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Kahit man lang, soon, wait lang, oo, konting hintay pa. Pero hindi. Bigla siyang tumayo ng maayos. Seryoso ang mukha at malinaw na sinabi, imposible. Parang may tumigil sa oras. Natahimik ako. Natahimik ang paligid. Hindi ko alam kung paano ako ngingiti ulit. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ko. Imposible? Ganun lang? May nagtawanan ng pilit, may mga nagbulungan, may ilan na nagsabi, uy, biro lang yun, ang seryoso mo naman. Pero alam kong hindi biro ang tono niya. Ramdam ko, kilala ko siya. Nilapitan ako ng friends namin.
Pilit nilang pinasaya ang sitwasyon. Hayaan mo na, baka bad timing lang. Sana nakisakay na lang siya, no? Pero sa loob-loob ko, mas masakit ang tanong na, bakit ayaw niyang pag-usapan ng kasal? Hindi namin agad na pag-usapan ang nangyari. Umuwi kami na parang walang nangyari. Pero ramdam ko ang bigat. Para akong may tinik sa dibdib. Gusto kong itanong pero natatakot ako sa sagot. Nang sa wakas ay naglakas loob ako. Bakit mo sinabi na imposible? Ang sagot niya lang, hindi pa kasi ako ready. Ayoko munang pag-usapan yan. At doon na nagtapos ang usapan. Akala ko tapos na. Akala ko kaya ko nang kalimutan. Sinubukan kong intindihin siya. Sinubukan kong maghintay. Sinubukan kong ikumbinse ang sarili ko na baka hindi lang talaga tamang oras. Hanggang sa dumating ang ikalawang kasal. Kasalan naman ng pinsan niya. Mas malaking okasyon. Buong ang kanila nandoon. Mas ingrande, mas masaya. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Nandoon ang ex niya. Hindi naman kami awkward sa isa't isa. Alam kong bahagi ng buhay niya yun noon. Sabi niya, matagal na raw yun. Wala na raw ibig sabihin. Pero aminin ko, hindi ako komportable. Dumating na naman ang bouquet toss. Nakaupo lang ako, hindi na ako sumali. Ayoko na ulit maranasan ng sakit. At guess what? Ang ex niya ang nakasalo ng bouquet. Nagtilian ulit ang mga tao. Palakpakan, sigawan, parang deja vu pero mas masakit. Ay, uy Destiny! Bagay sila oh. Napatingin ako sa boyfriend ko at doon ko nakita ang ngiti niya. Hindi pilit, hindi awkward, hindi defensive, kundi yung ngiting komportable. Parang wala lang. Parang walang girlfriend na nakaupo ilang metro lang ang layo. Parang walang 5 taon ng relasyon. Parang hindi niya kailanman sinabi sa akin na imposible. Lumapit ang ex niya sa grupo namin. May nagbiro. Uy ikaw ang next. At sa pagkakataong iyon, hindi siya nagsalita ng imposible. Tumawa lang siya. Tahimik, hindi tumanggi, hindi rin naglinaw. At doon ko naramdaman ang mas masakit pa kaysa sa unang beses. Hindi pala kasalang imposible. Ako pala. Sa loob ng sasakyan pa uwi, tahimik lang ako. Hindi ako umiiyak. Hindi ako galit. Pagod lang. Pagod umasa. Pagod maghintay. Pagod magtanong sa sarili ko kung kulang ba ako. Pagdating sa bahay, doon na ako nagsalita. Kung hindi ka ready sa kasal, okay lang. Pero bakit parang mas ready kang tumahimik kaysa ipaglaban ako? Hindi siya agad sumagot. Matagal. Tapos sinabi niya ang mga salitang tuluyang gumising sa akin. Mahal kita, pero hindi kita nakikitang pakakasalan. Parang may pumutok sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. 5 taon. At doon ko lang nalaman ang desisyon. Hindi kami nag-away, hindi kami nagsigawan, hindi kami nagmurahan. Naghiwalay kami na may luha pero may dignidad. Masakit. Sobra. Pero mas masakit sana kung naghintay pa ako sa 1 taong malinaw nang sinabi niya na hindi niya ako nakikitang bahagi ng habang buhay niya. Ang aral? Hindi lahat ng tumatagal nagiging panghabang buhay. Hindi lahat ng mahal ka, handang panindigan ka. At hindi porket hindi pa ready, ibig sabihin, ikaw na ang future. Minsan, malinaw na ang sagot.
Ayaw lang natin pakinggan. Kung nasa relasyon ka ngayon at paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo kung saan papunta, pakinggan mo ang mga kilos, hindi lang ang salita. At kung may magsabi man sa'yo'y imposible, huwag mo nang ipilit gawing posible. May taong darating na hindi ka bibigyan ng bouquet sa kasal ng iba, kundi singsing sa sarili mong kasal.